Biglang nagliyab ang pampaserong bus na yan sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Angeles, Pampanga kanina madaling araw. Nakalabas ang lahat ng 51 sakay nito bago tuluyang nilamon na apoy ang bus. Ligtas at walang nasaktan sa kanila. Mabilis ring naapula ang apoy. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng pagliyab ng bus. Gulo, habulan at batuhan ng mga improvised na pampasabog ang inirereklamo ng mga residente sa isang barangay sa Taguig. Ang inaalala rin nila pawang mga menor de edad ang sangkot. Ang nahulikam na riot tinutukan ni Nico Wahe Exclusive. Sa CCTV video na nakuha ng GMA Integrated News mula sa concerned citizen, dinigang takbuhan at sigawan sa gitna ng away kagabi sa barangay Lower Bikutan, Taguig. Kapansin-pansin ng isang tumakbo, nakataas ang kamay na animoy nanunutok ng baril. Maya-maya, dinig ang malakas na pagsabog habang patuloy ang pagtakbo ng mga kabataan. Sa iba pang anggulo ng CCTV sa lugar, makikita sa malayong bahagi ng video ang grupo ng kabataan. Hanggang may sumabog habang palapit doon ang mga tumatakbong kalalakihan. Ang grupo ng kabataan sa dulong kalsada, ang siyang makikita ring nagkukumpulan sa hiwalay na kuha ng CCTV sa Sampaloc Street na tila may inaabangan. Ang tindahang ito biglang nagsara nang makita ang grupo. Saka na sumiklab ang gulo, nagkabatuhan, at may mga biglang sumabog. Ayon sa barangay, pillbox o improvised na pampasabog ang ibinabato ng mga kabataan. Sila din po yata nagpa-fabricate nun eh. Yung iba po, minsan dumadayo. Pero pang kadalasan po, tagaran po sa sa Purok 6B, Paraiso, Pagkakaisa. Saan niyo po yan? Apo, nasa sakupan po ng barangay Lower Bikutan yan. Abril daw nang magsimulang magkaroon ng riot ang grupo ng mga kabataan dito sa Sampaloc Street, barangay Lower Bikutan, Taguig. Halos 5 beses daw sa isang linggo kung mag-riot ang mga ito. At dito sa intersection na to, ang kanilang palaging tagpuan dahil marami silang lulusutan kapag sila'y nagtakbuhan. Ang mga residente sa lugar nangangamba na raw sa kanilang kaligtasan. Sinasaway naman siya ng mga tao dito. Ayaw nila magpasaway. Talagang lumalaban talaga sila. Ayaw talaga magpawat. Nung una po, bato-batuhan lang. Ayun nga, tinamaan yung kotse ng pinsan ko. Tinamaan yung kotse niya, basag. Pero ngayon, lumalala na. Barilan na eh. Hindi na po maganda. Sana maagapan. Ang barangay, araw-araw na raw nag-iikot. Nagro-rubing po ang tropa para pagdating naman po ng tropa sa area, takbuhan na sila. Minsan, nababastos pa yung tropa natin, sir. Ganun po. Kaya gusto namin makaptured sila para madisiplina naman, kung hindi madisiplina na magulang Inaalam ng Taguig Police ang pagkakakilala ng mga sangkot na minor de edad na kanilang ipatatawag sa barangay kasama ng mga magulang. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, nakatutok 24 oras. Ayon sa Taguig Police, tukoy na raw ang pagkakakilanlan ng mga kabataang sangkot. Pag-aharapin daw sila sa barangay ngayong gabi. Wala pa isang linggo matapos masunugan, muling nagkasunog sa isang residential area sa Caloocan City. At dahil masikip ang daan, kinailangang butasin ang isang pader para mailikas ang mga residente. Nakatutok si EJ Gomez. Nabulabog ng sunog ang mga residente ng Barangay 160 sa Caloocan City pasado alas 10 kagabi. Mabilis na lumaki ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Ang mga residente at mga bumbero umakyat sa bubong para pagtulungang apulahin ang apoy. Sa sobrang sikip kasi ng lugar, hindi makalapit ang mga truck ng bumbero. Mga daanan po is not accessible sa mga fire trucks natin. Katulad po nito, lahat halos ng mga fire trucks dito nakapwesto sa may NLEX. Kaya maging ang mga residente nahirapan sa paglikas. Si Helen, natamaan pa raw ang injured na braso. Mahirap. Kaya kami, sikip. Wala na makuha. Paglabas namin, sobrang taas na po talaga ng apoy. Kaya hindi na po namin naisalba lahat ng mga namin, mga gamit. Bali mga alaga na lang namin yung mga nabitbit po talaga namin. Mabilis po pagkalat ng apoy Ngayon dikit-dikit kasi ang bahay.
Ang pader na ito, binutas pa para makalabas sa mga residente. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nasa 20 kabahayan ang natupok. Higit 100 pamilya o hindi bababa sa 300 individual ang apektado. 3 residente rin daw ang nasugatan. Posibleng illegal connection ng kuryente raw ang dahilan ng apoy. Dito lang Lunes, July 28, nasunog na rin ang nasabing lugar. Sabi ng barangay, hindi pa nga nakakabalik lahat ng mga residenteng lumikas noon. 6 na araw po namin, nagkaroon po kami ng sunog sa kabilang area na binaha, tapos nagkaroon ng sunog. Naka-ready naman po ang barangay sa mga pagkain nila, tsaka mga damit. Naka-ready po evacuation area po natin. Tumagal ng halos 4 na oras ang sunog. Naapula ito bago mag-alas 2:30 kaninang madaling araw. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Gusto ng isang senador na hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara bago talakayan ng Senado ang ruling ng Korte Suprema kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ng isang senador, bakit pa ito hintayin? Nakatutok si Mav Gonzalez. Bago pa talakayin ng Senado ang ruling ng Korte Suprema sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, tingin ni Senador Loren Legarda, mas mainam hintayin muna ang ihahaing motion for reconsideration ng Kamara. Dapat daw magkaroon ng due process, ano man ang personal na paniniwala sa issue. We should not decide prematurely until the House of Representatives has exhausted all legal remedies. Rinerespeto ko ang naging ruling ng Supreme Court. May MR na hahain, we'll take it from there. Sa pagkakatanda raw ni Legarda, dapat mag-convene sila ulit bilang Senate Impeachment Court para talakayin ito. I'm not certain that was discussed in the caucus, but if I'm not mistaken, in the previous Congress there was a commitment to reconvene as an impeachment court in the new Congress. Pero kung si Senador Rodante Marcoleta ang tatanungin, bakit pa raw maghihintay ng motion for reconsideration? Noong mag-caucus ang mga senador noong Martes, tinanong niya raw ang mga kapwa-senador kung tingin nila may kahit isang Supreme Court Justice na magbabago ang isip dahil sa MR. Bakit pa aniya sila maghihintay sa wala? Sa tagal na raw niyang litigation lawyer, pag ganito ang tenor ng desisyon at sinabi pa ng Korte Suprema na immediately executory, ang ibig sabihin daw nito ay sinasara na lahat ng pintuan para mag-motion for reconsideration. Dagdag ni Senador Bato de la Rosa, base sa desisyon ng mayorya ang mga aksyon ng Senado at napagkasunduan nila ang August 6. Kung baguhin man aniya ng Korte Suprema ang desisyon nito dahil sa MR ng Kamara, palagay niya ay pwede ring baguhin ng Senado ang desisyon nila. Wala raw dapat ipag-alala rito ang Kamara. Sinusubukan pang makuha ang reaksyon dito ng Kamara. Bagamat nauna na silang naghayag ng pangamba na baka pagbotohan ng Senado ang impeachment ruling ng Korte Suprema nang hindi pa nahihintay ang kanilang ihahaing MR bago mag-August 9. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras.